Isang pinagpalang umaga po, mga kapatid. Narito na naman po ako para mag-share ng Word of God. Pero bago po ako mag-umpisa, tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po ako. Magsiyo po tayo. Yes, O God, hallelujah. Ama namin nasa langit, Ama naming banal, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan. Salamat po, Ama, sa pagkakataon na naman na binigay mo po sa amin para makinig, mag-aral, magbasa ng iyong salita. Lord mo po, muli mo po kaming samahan, turuan, gabayan, buksan yung aming puso at isipan, Lord, para lubusan namin itong maintindihan. Samahan mo rin po ako, turuan at gabayan, O God, upang ang lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Salamat po, Ama. Salamat po sa pagkakataon ito. Salamat po at kiniklaim namin, Lord, tagumpay ito. Tagumpay ang aming gawain dahil ito'y pinag-uutos mo at kapag ito'y sinunod namin, Lord God, sinasamahan mo kami at pinangungunahan ng banal na Espiritu, kaya tagumpay po ang mga gawain para sa inyo na aming sinusunod na nanggagaling sa puso. Salamat po. Salamat po muli, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Bago ako mag-umpisa na ng aking sharing, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po yung aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, Matthew chapter 9 po yung aking pagbabasahan ngayong umagang ito. Dito po yung aming devotion ngayong araw na to dito sa Matthew chapter 9. At dito po ako dinala ng aking devotion sa verse 27 hanggang 31. Ulitin ko lang, Mateo chapter 9 verse 27 hanggang 31 po. At ito po ay may pamagat na ang pagpapagaling sa dalawang bulag. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila habang nasa daan, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo?" Sabi dito, ulitin ko, "Naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo?" Sabi ng Panginoong Hesus. "Opo, Panginoon," sagot nila. Hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya." At nakakita nga sila. Mahigpit na pinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin iyon sa kanino man, o huwag sasabihin iyon kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ipinamalita nila sa buong lupain iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Salamat sa salita ng ating Diyos. Napakaganda, di ba po? Mga bulag, mga kapatid. Sabi rito, no? Pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sigurado,
marami na itong naririnig patungkol sa ating Panginoong Hesus dahil di naman nila nakikita. Kahit puntahan nila yung mga pagkakataong yun, di naman nila makikita. Pero marami silang naririnig. Di naman nila siguro malakad, no, kung nasaan ang Panginoong Hesus. Kaya nung marinig nila siguro na andoon o parating ang Panginoong Hesus, sinundan nila ito. At sumisigaw sila. Sabi nga dito, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Sabi niya. Sabi nila, sabi ng mga bulag. Tayo kaya, kailan kaya tayo huling sumigaw yung puso natin na, "Lord, Ama, Panginoong Hesus, mahabag po kayo sa amin. Tulungan mo po kami. Patawarin mo po kami." Kailan kaya nagsusumigaw yung ating mga puso ng kagaya ng mga bulag? Maraming tao, spiritually, ang bulag. Literal na nakakakita dahil may mata. At hindi nga bulag. Pero maraming mga taong masasabing bulag. Unang-una, bulag sa katotohanan. Nabuhay ang Diyos na mayroong Panginoong Hesus na bumaba, ipinanganak dito sa lupa at naghayag ng salita at gumawa ng napakaraming himala. Kamangha-mangha, nagpakain, nagpagaling ng may sakit at karamdaman, nagpakain ng libu-libong tao sa ilang pirasong tinapay at isda, bumuhay ng patay. At maraming buhay ang nabago sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ano po? Tayo kaya kailan tayo sumisigaw ng ganyan, no? Habang nagpipray. O baka nagpipray lang tayo na, "Salamat sa pagkain. Amen." Dito mga bulag to, mga kapatid. Pero hinanap nila, sinundan nila, sumigaw sila. Nung nalaman nila na naroon ang Panginoong Hesus, "Anak ni David, mahabag ka po sa amin." Sabi niya. Sabi nila, sabi ng mga bulag. Tayo rin. Dapat nagsusumigaw palagi yung ating puso't kaluluwa. Nakahabagan tayo ng ating Panginoong Hesus para patawarin yung ating mga kasalanan. Para makakita tayo. Para mabuksan yung ating spiritual eye. Para makita natin yung kagustuhan ng Diyos na tayo ay mapatawad, na tayo maging malakas, maging maayos ang buhay, at magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Yan po ang kailangan mabuksan sa atin, yung ating spiritual eye. Ano po? Yan po ang tinuturo sa atin. Sabi sa verse 28, pagkapasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo?" Naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Sabi ng Panginoon Jesus. Ang bilis ng sagot ng mga bulag. "Opo, Panginoon," sabi nila. Tayo rin ba, naniniwala rin ba tayo na maaayos ng Panginoong Hesus ang ating buhay? Na matutulungan niya tayo? Na mapapatawad tayo sa ating mga kasalanan? Naniniwala ba tayo doon? Naniniwala ba tayo na kaya ng Panginoong Hesus pagalingin ang sakit at karamdaman ng bawat may sakit? Naniniwala ba kayo na kayang ayusin ng Panginoong Hesus yung ating buhay, yung ating pamilya, maging laging buo, maging nagmamahalan palagi, nagpapakumbaba sa isa't isa? Kayang gawin niya ng Panginoong Hesus. Ang tanong nga lang, kagaya ng tanong ng Panginoong Hesus sa mga bulag, naniniwala ba kayo na kayang pagalingin tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay? Financially, no? Spiritually, mentally, lahat.
Kasi kung naguguluhan yung ating puso, kayang ayusin yan, kayang pagalingin yan ng ating Panginoong Hesus. Kung ang dami nating iniisip, marami tayong suliranin o problema, sabihin natin, bayarin. No? Mautang, mga pangangailangan everyday. Kaya yan. Ayusin. Pagalingin ng ating Panginoong Hesus. Yung lakas, kalusugan natin, kaya rin yan. Pagalingin ng Panginoong Hesus. Relationship. Sa magulang, sa asawa, sa mga anak, sa kapatid, o girlfriend, boyfriend, relationship ang problema, kayang-kayang ayusin yan ng ating Panginoong Hesus. Ang tanong nga lang, naniniwala ba kayo? Iba po. Yun yung tanong eh. Naniniwala ba kayo? Na kapag kayo nanalangin, ito ay bibigay ng ating Diyos? Kung naniniwala ka, matatanggap mo yan. Matatanggap natin ito. Naniniwala ba kayo? Puso na lang ang sasagot yan. Di ko man makikita yung mga sagot nyo. Pero naniniwala ako. Oo ang sagot nyo. Dahil naniniwala kayo sa Panginoong Hesus. Amen po. At ito pa. Nung sumagot kaagad ang mga bulag ng opo, Panginoon, hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. Hinipo niya nung sumagot ito. Kasi kung hindi sasagot ito na naniniwala sila, sigurado hindi ito hihipuin ng Panginoong Hesus. Kasi, diba, hindi naman kayo naniniwala. Ayaw niya nga sumagot eh. Diba po? Pero kapag tayo ay sumagot, opo, Panginoon, naniniwala po kami. Naniniwala po ako na mapapagaling mo po ako, na maayos mo po ang buhay ko, na pagpapalain mo po ako, natutulungan mo po ako. Naniniwala po ako, agad kikilos ang ating Panginoong Hesus. Kagaya dito, pagsagot ng mga bulag, hinipo niya kagad ang mga mata nito. At anong sabi? Gumaling, nakakita kaagad ang mga naniwala sa Kanya. Kasi nga, meron silang pananampalataya na sila ay pagagalingin at mapapagaling ng Panginoong Hesus. Pananampalataya, mga kapatid. Yan po yun. Ulitin ko lang. Verse 29 ulit. Hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. Kung sumasampalataya ka na mapapagaling ka ng ating Panginoong Hesus, tanggapin mo ang kagalingan. Kung naniniwala ka sa iyong panalangin na magkakatrabaho ka, kung sumagot ka ng naniniwala ka na opo Panginoon, tanggapin mo. Dahil yun ang pananampalataya mo, magkakatrabaho ka. Diba? Magiging maayos ang pamilya mo kung yun ang pananampalataya mo. Kung nanalangin ka at nanampalataya ka na aayusin ang pamilya mo, ibibigay nga sa'yo. Kahit anong pwede natin sabihin, hingin. At kung paniniwalaan natin ito, kung tayo ay sumasampalataya sa Panginoong Hesus na kaya niyang gawin yung ating hinihiling sa Kanya, ito nga ay mararanasan natin. Ito nga ay matatanggap natin. Ito nga ay bibigay ng ating Panginoon sa atin. At sabi dito sa verse 10, mga kapatid, verse 30, sorry po. Sabi po sa verse 30, at nakakita nga sila, mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin iyon kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ipinamalita nila sa buong lupain. Sa buong lupain iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Dahil sa excited, ikaw ba naman, bulag, matagal nang hindi nakakakita, o maaring
Pagkapanganak mo ay bulag ka na. Nakakita ka pa rin. Di ba? Dahil sa pananampalataya mo, hindi mo ba yan ipapamalitan? Di ba po? Dapat lahat ng ginagawa sa atin, lahat ng ginawa ng ating Diyos sa ating buhay, ng Panginoong Hesus, yung gabay ng banal na Espiritu sa atin na iningatan tayo, nandun yung protection, no? Tinuruan tayo ng dapat natin gawin. Dapat yan, ipinamamalitan natin. Inukwento natin sa iba para sila rin, manalangin din sila. Manampalataya din sila sa Panginoon Hesus na kapag sila ay nanalangin, na mayroong tunay na pananampalataya, ibibigay din sa kanila. Huwag natin ililihim yung mga ginawa ng Diyos dahil lahat ginagawa ng Diyos para sa atin. Na kahit tayo ay nagkakasala, nagkakamali, nagkukulang, na kahit tayo sabihin natin na marumi sa paningin ng Diyos. Pero kapag ikaw ay lumuhod, nagmakaawa, nanalangin at naniwala, sigurado ibibigay yan ng Diyos sa atin. Ganun kabuti ang Diyos. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Yun nga lang, puso ang tinitignan ng Diyos sa atin. Hindi yung kalalagayan natin. Hindi porke mahirap ka, hindi ka papakinggan. Imposible. Imposible. Ano po? Makasalanan tayong lahat. Ibig sabihin, hindi tayo papansinin. Hindi tayo papakinggan ng Diyos. Bakit? Sino ang hindi nagkasala? Lahat tayo makasalanan. Alam yan ng Diyos. Pero nagmamahal pa rin ang ating Diyos sa atin. Kahit paulit-ulit tayong nagkakamali, nagkukulang sa Diyos. Pero araw-araw, oras-oras, minu-minuto niya tayong inaantay para lumapit sa Kanya. Para linisin, para patawarin, para tulungan, ayusin ang ating buhay. Mga kapatid, yan ang tinuturo sa atin ngayong umagang ito. Hanapin natin ang Panginoong Hesus kagaya ng mga bulag. Sinundan nila ang Panginoong Hesus at nagsisigaw sila. Anak ni David, mahabag ka po sa amin. Hanapin natin siya. Lapitan natin siya. Magmakaawa tayo. Natulungan tayo ng Panginoong Hesus. And when we pray from the heart, sinabi na natin yung ating pangangailangan, yung pagustuhan natin. Pagkasabi natin yan, alam nyo, di man natin naririnig. Pero dapat panampalatayaan natin na nagtatanong ang Panginoon, naniniwala ka ba na pagagalingin kita? Naniniwala ka ba na ibibigay ko ito sa iyo? Naniniwala ka ba na aayusin ko ang pamilya mo? Naniniwala ka ba na bibigyan kita ng trabaho? Naniniwala ka ba na pagpapalain kita? Anong sagot mo? Opo, Panginoon. So then, ipagkakaloob yan ng ating Panginoong Hesus. Amen po. Dahil sabi nga ng Panginoong Hesus, mangyari ang anuman, no? Ulitin ko para mas malinaw. Mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. Ano ang iyong pananampalataya? Di ba po? Kung ano man ang inyong pananampalataya, nakikita yan ng Diyos. Alam yan ng Diyos. Kaya kung anong pananampalataya mo, panghawakan. Panghawakan mo yan. Dahil yan ay matatanggap mo. Yan ay matatanggap mo. Yan ay matatanggap natin. Dahil ayon sa ating pananampalataya. Dahil sa ating pananampalataya, matatanggap natin kahit ano, kahit ano, kahit ano. Basta kung nananampalataya ka, tanggapin mo yan. Ibibigay yan sa iyo ng Diyos sa pangalan ng Panginoong Hesus. At yan po ang aking sharing ngayong umagang ito.
I pray na marami kayong natutunan. I pray na maibahagi nyo rin ito. May share nyo rin po nawa ito sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kaibigan, kapitbahay, katrabaho, schoolmates. Ano po, ma-share nyo po ito. Balikan nyo po ito. Itong ating sharing ngayong umagang ito. Dahil inaantay tayong kausapin tayo ng Diyos. Dahil ulitin ko lang, kapag nagbabasa tayo ng Bible, kinakausap tayo ng Diyos. At kapag nananalangin tayo, kinakausap natin ng Diyos. Amen po. At yan po yung aking sharing ngayong umaga. Ulitin ko lang, Mateo chapter 9, verse 27 hanggang 31 po yung aking sharing ngayong umaga. Ulitin ko rin yung title, ang pagpapagaling sa dalawang bulag. Amen po. Tayo po ay muling mananalangin. Ipagpapasalamat natin ang umagang ito na tayo'y kinausap ng Diyos. Kaya kakausapin natin siya. Naniniwala ako, sumasampalataya na nakikinig ang Diyos ngayong oras na ito. Magsiyo po tayo. Hallelujah. Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat ngayong umagang ito dahil muli mo po kaming kinausap. Salamat po, Ama. Salamat po. I pray na kami rin ay kagaya ng bulag na hinanap ka, sinundan ka, aming Panginoong Hesus. Sundan ka namin at humingi sa iyo ng awa, habag, para kami po ay tulungan, gabayan, proteksyonan, ingatan, palakasin, pagalingin sa sakit at karamdaman, ayusin ang buhay at pamilya, at pagpalain sa pangalan ng Panginoong Hesus. I pray, Lord God, na magkaroon nga kami ng tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesus, na siya ay nabuhay, pinako sa krus, namatay, at muling nabuhay. Muli siyang binuhay ng Ama sa langit. At pagkabuhay niya, nagtagumpay ang lahat. Salamat po, Ama. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat, Banal na Espiritu. Ulitin ko, Ama, I pray na magkaroon kami ng tunay na pananampalataya sa iyo. Bawat isa, bawat nakikinig ng iyong salita, bawat nagbabasa ng iyong salita, bawat sumasamba sa iyo, bawat nananalangin, magkaroon ng tunay na pananampalataya upang matanggap namin ang anumang hinihingi namin sa inyo, aming Ama. Salamat po sa pagkakataong ito na kami ay inyong paalalahanan, turuan, para lumalim ang aming pananampalataya sa inyo. I pray, Lord God, lumalim ang aming pananampalataya sa inyo. Lalo na po ako. I pray na sumunod kami ng sumunod po sa inyong mga salita. Panghawakan at paniwalaan ang iyong mga pangako, O Diyos. Yan po nawa ang maging puso namin. Ang maging mapagmahal, mapagpatawad, mapagkumbaba, at masunurin po sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po, Ama. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat, Banal na Espiritu, dahil kung ano man ang pinanalangin ng mga tao ngayong oras na to, ng mga nakinig ng sharing na to, Lord God, naniniwala po ako at sumasampalataya, ito po ay inyong narinig at ito po ay yung tinugod na sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, dahil simula sa oras na to, magiging maayos, masaya, masagana, payapa at tagumpay ang aming mga buhay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po. Salamat po. Dahil ang tagumpay namin ay sunod-sunod. Salamat po.
Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus. At sa pakikipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa Diyos dahil binigay niya na ang ating hinihingi, ang ating panalangin dahil ito sa ating pananampalataya. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.